But it was also a statement that during the Duterte administration ay dumating ang ilaw sa kanila. It is symbolic of government service na nakarating sa kanilang lugar during the time of the Duterte administration. Yes. Maraming salamat sa opportunity binibigay ninyo sa amin, sa TESDA, para ipalam kung ano ang nagawa ng ahensya ng TESDA sa administrasyon ng ating presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang TESDA sa administrasyon ng ating presidente ay nagkaroon ng 7.1 million na mga graduates sa technical education and skills development. At ito ay nagresulta sa mga iba-ibang hanap buhay at saka mga trabaho. At yung aming isang gustong maibigyan ng malaking halaga na ay yung pagpaparating ng ating mga training assistants sa mga malalayo at mahihirap na lugar. At ito ay yung kasama sa mga priority barangays na-identify ng ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ang isa namin among others, yung isa namin na ginawa ay yung sa mga malalayo, mahirap na lugar, hindi pa nararating ng mga sasakyan, ay yung provide ng training na tinatawag natin na photovoltaic installation system. Ito yung sa solar system na kung saan mag-train kami ron, patapos yung mga train namin, sila na mismo yung mag-install ng mga solar lights sa kanilang bahay. At doon sa isang example lang, doon sa Sitio Blit ng barangay NED ng Municipality of Lake Cebu ng South Cotabato. Nung pumunta kami doon, gobyerno, siyempre meron na din yung mga ibang yung military yan at saka yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Yung pag-provide namin ng training, yung photovoltaic installation system, tuto yung mga katutubo natin kung paano ang pag-install. Sila na mismo ang gumawa. Binigyan yung training material na solar panel ay nung natuto sila na mismo nag-install sa mga bahay nila. At nung na-install yung mga bahay na yun, nagkaroon ng ceremonial switching on ng mga ilaw sa mga bahay-bahay na yun. At nung nabigyan ng mga solar light yung mga bahay-bahay na yun, pag-switch on, yung isang elder natin doon ay sabi niya, maluha-luha pa, na sabi niya, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ilaw. Ang ibig sabihin niyan, magmula nung bata siya hanggang sa edad na 71 years old, ay hindi sila nagkaroon ng ilaw. Pero ang kanilang gamit yung lampara kerosene. Sa ilalim talaga ng Duterte administration. Oh, sa Duterte administration. So it was a statement of a government neglect in so long a time. But it was also a statement that during the Duterte administration ay dumating ang ilaw sa kanila. It is symbolic of government service na nakarating sa kanilang lugar during the time of the Duterte administration. Yes. Well, I would say that yung kanyang pamahalaan have done service to the country and people, the Filipino people, with flying honors. Well, ako ay nagpapasalamat sa ating Pangulo na nabigyan niya ako ng pagkakataon na magserbi sa ating bayan at saka sa mga Pilipino at under his time. At during his time, I serve as the PDEA Director General and sa Customs, as Commissioner ng Customs, and then finally dito sa TESDA. At ako'y natutuwa na sa mga dinaanan ko ito ay nakaperform ako, nakatuno ako sa mga gusto niyang mangyari para sa ating bayan. At una sa droga, yan naman ang isang campaign promise niya. Patapos sa customs, yun nga sa ano naman yan, sa corruption. And then dito sa TESDA naman, it's about addressing
yung poverty problem ng ating bansa, which is actually the key in addressing itong ating problema ng communist insurgency. Kasi ang communist insurgency naman is because of the root causes. Ang pinaka-main root cause niyan is poverty. At ako'y natutuwa, masaya na nilagay niya ako sa mga ganitong mga posisyon kung saan it matters para sa ating bayan at sa kababayan natin mga Pilipino.